Ito po, nagsalita ng mga congressman, hindi sila natatakot kay Duterte at wala naman dapat ikatakot. Hindi rin totoo kung bakit nakancel ito na biglaan. Ang sabi nila, nung isang araw pa ang announcement na cancel ang hearing at wala naman hong communication daw silang tinanggap mula sa kampo ni Duterte, kaya bakit siya pupunta ng Kongreso? Pakinggan natin itong report na ito. So that there are several comments from the Congressman Barbers of I don't know which camp is that, no, saying na wala pong naduduwag dito. Nagpadala din ng abiso ang House Quadruple Committee o Quadcom sa mga resource person na kanselado ang pagdinig na nakatakda sana sa araw ng Miyerkules, November 13. Ililipat ang pagdinig sa susunod na araw ng Huwebes, November 21. Kabilang sa pinadalhan ng abiso ang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pamagitan ni Attorney Martin Delgra III. Ayon kay Quadcom Overall Chairperson Representative Robert si Delgra pala sinulatan, hindi si Panelo. Walang personalidad si Panelo talaga ang vetting process sa mga testigong haharap sa pagdinig. Pinabulaanan din ng Quadcom ang kumakalat na impormasyon sa social media na canceled ang hearing matapos mapaulat na dadalo na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon sa mga kongresista, walang opisyal na komunikasyong natatanggap ang Quadcom na makakadalo ang dating presidente sa pagdinig. Hanggang ngayon, as I speak, wala pa po kami nakukuha ang confirmation from the former president that he is attending if we will push through with the Wednesday committee hearing. Propaganda lang, no, yung ginagawa nila, lalo na Congressman sinasabi ng pag-attend sa committee hearing ng Quadcom, no? Yun yung ano nila, yung Congressman Fernandez naman. And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Whereas we've been inviting him for so many hearings already. Now na nagkaroon po ng ganitong decision ng Quadcom to cancel it, then suddenly saka sila appear. Pakiusap pa ng Quadcom sa resource persons. Idaan sa tamang proseso ang communication. kung dadalo ba o hindi sa pagdinig at huwag sa pamagitan lamang ng social media. Na-expected po namin Congressman yung lawyer niya, Abante. Tatawagan din kami at sabihin sa amin kung makakatin o hindi. Ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, magtutungo sila ni dating Pangulong Duterte sa batasang pambansa. Ayan yan yung sinasabi ni Panelo. So si Panelo ang nanggulo dyan. Ang malinaw na inuulit ko na nirecognize at may official communication ang Quadcom ay kay Attorney Delgra sa Davao. Hindi si Panelo. Pero si Panelo ang nagpapakalat na pupunta. Nanawagan pa nga si Panelo na samahan daw at suportahan sa lubungin si Duterte. So, kitang-kita mo yung mga galaw. Dating Chief Legal Counsel at dating spokesman. Sila yung nanggugulo. Sila yung nagpapagulo ng istorya. Ayan, ano yung masasabi dyan? Okay? Sa nangyari ito. Samantala, in comment reaction, okay lang po. Paki-like po ng ating mga pinag-uusapan dito. Itong lahat ng mga video dito sa Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Itong channel na ito, paki-like po ninyo, share sa ating mga kabayan sa buong mundo ang pinag-uusapan dito para makarating sa kanila. Ito namang issue sa kay Garma, Colonel Garma na tumakas ng Pilipinas at nahuli sa Estados Unidos kasi cancel pala yung kanyang US visa. Cancel pala yung visa niya. So pagbalik dito, marami haharap ulit yan sa Quadcom hearing, haharap din yan sa Senado kung may hearing pa, pero haharap na rin siya doon sa Executive Department of Justice na mag-iimbestiga. At malaki ang posibilidad na i-offer sa kanya maging state witness, maging testigo ng gobyerno laban kay Duterte at laban sa lahat ng mga may kinalaman sa human rights violation. Dahil itong si Garma itinuturing na isa sa maraming alam, maraming nalalaman. Dahil siya yung malapit kay Duterte at nagsabi na yung Davao model tungkol sa human rights violation ay lumutang at inamin niya. By reward system, may bayad yung kapulisan kapag meron silang nagiging accomplishment dun sa war on drugs. Napakasama. Okay? So, yan po yan. Kaya marami tayong aabangan dito. Patindi ng patindi. Pero, siyempre, ang ating namang administration ay tuloy-tuloy ang trabaho. Bahala na dyan ang PCO. Ang trabaho na ng PCO yan. Presidential Communication Office, kung ano kailan pinakakalat ng mga balita at ginagawa ng ating Pangulo. Pero suportahan natin ang ating administrasyon. Kaya nga lang kailangan natin talagang bilisan ang justice system sa atin. Talaga nakakalungkot ito.
Isipin mo, paano kung may visa? Paano kung pinapasok ng Amerika yung pagtakas ni Garma? O di hahanapin pa natin yan. Gagastos pa tayo para maibalik dito. Napakahalagang personality niya tungkol dito sa investigasyon. Kasi ang lumalabas, ni isang kaso wala pang naipapay laban kay Garma. Kaya dapat kasuhan na yan para hindi makalabas ng bansa. Kasuhan at nang maaresto na. Sa dami ho ng alam niya, na dami ng kasalanan. Kaya dapat yan ay managot sa batas. Kung hindi siya magiging state witness. Kung siya maninindigan na hindi siya magiging state witness laban kay Duterte at iba pa, dapat kasuhan siya doon sa kanyang nalalaman at kasalanan tungkol doon sa mga insidente ng crime sa ilalim ng Duterte administration dahil siya yung nakapront doon. Especially nangyari doon sa Davao, yung 3 Chinese national at saka doon sa kanyang board secretary na PMA graduate, abogado nga, General Baryoga, na sa halagang 300 piso itinumba yung kanyang sekretary. Ayon doon kay Colonel Mendoza na nagtestigo na siya ang naghanap ng hitman para ho doon sa trabaho. Isipin mo ganyan ang galawan. Ang bigat ng kaso niyan. Ang problema lang, sobrang bagal talaga ng hustisya sa atin. Kaya tama lang ho talaga. Hindi ko nga lang maintindihan bakit ayaw ni Pangulong Marcos Nakakadismaya na rin minsan. Alam ko mga mamamayan, pati Marcos loyalists, Marcos supporters, nadidismaya na rin Kasi sa panahong ito, kitang-kita na natin ang kabagalan ng hustisya dito sa ating bansa. Ang kalaban natin panahon, ang bilis ng panahon, pero ang bagal ng hustisya. Kaya sana, papasukin na ang ICC. Dapat makipag-coordinate na sa ICC ang gobyerno. Kung kinakailangan mag-member ulit tayo dyan, mag-member tayo. Kasi nung sinabi ko na nakaraang video, umalis lang tayo sa ICC sa desisyon lang ni Duterte nung siya ang presidente. Wala namang consultation sa taong bayan Hindi naman kinonsulta ang Senado. Dapat kinonsulta ang Senado no. Wala namang approval ang Senado na tayo umalis sa ICC kung di ako nagkakamali. So si Digong lang ang mayroong gusto niya. Dahil nga doon sa kanyang ginagawa, alam niyang may problema sa ICC. Ngayon, napakarami ng biktima, napakabagal ng hustisya. Totoo, meron tayong justice system, pero napakabagal. Natatakasan tayo ng mga taong dapat managot sa batas. So, siguro, Mr. President, please naman, makinig ka na. Majority ng mga Pilipino sa mga survey nung nakaraang taon pa, pabor na tayo'y bumalik sa ICC. Pabor na payagan natin ang ICC, Mr. President. Majority ng Pilipino. Alam ko, ang pinakahuling survey, 55 or 57%. Pabor, o 60% na yata, na pabor ang mga Pilipino payagan ng ICC, Mr. President. Sana naman po makinig po kayo. Kung tayo aasa sa justice system ng ating bansa, kawawa ang mahirap. Lalong kawawa ang mahirap. Isipin mo, 6 na taon si Duterte, 2 taon kalahati na ang ating administrasyon, Mr. President. Wala pang nakukuha ang hustisya. So 8 taon at kalahati na, wala pang hustisyang nakukuha ang mga kawawang biktima. Dahil ganun kabagal ang ating justice system. Totoo, meron tayong sariling justice system, pero sobrang bagal na So, dahil ito ay crime against humanity, so, kailangan na ang ICC, Mr. President. Please like, follow, and subscribe sa hindi pa.